Kamusta mga ka-ADC? Usapang Universal Coin Slot ulit tayo. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-program ng bagong bili or brand new na Universal Coin Slot. So bakit nga ba kailangan natin mag-program? Bagong bili naman ng coin slot. Bali kailangan nating i-reprogram ang bagong bili na coin slot dahil as you can see here, ang nakaprogram lang sa kanya ay mga lumang coins lang. Merong mga coin slot na naka-indicate sa box na nakaprogram na sa luma at bagong coins. Pero para maging maayos at hindi maging maarte ang coin slot or hindi masyadong namimili ng coins, ay suggest po talaga na dapat mong i-reprogram bago man o luma ang iyong coin slot. Okay, so real talk tayo. Sa totoo lang, normal lang talaga sa Universal Coin Slot na may hindi siya tinatanggap na coins. Pero ang hindi normal ay yung halos wala siyang tinatanggap na coins. That's why, ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang pag-program sa Universal Coin Slot. Itong mapapanood mo, ito yung tinatawag na traditional setup. Ginagawa ko to since 2014 pa. Ang kaibahan nga lang ngayon, meron tayong mga bagong barya. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. Ito yung mga kailangan ihanda sa pag-program ng Universal Coin Slot. So dapat meron kang Allen timer. Dito ikukunik yung coin slot para magkaroon ng power. Mabibili mo to sa Lazada ng around 130 to 150 pesos. Pag bumili ka nito, meron tong mga kasamang wire. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to i-connect. At dapat meron ka ring 12 volts adapter. Ito yung sinasaksak sa outlet para magkaroon ng power ang ating Allen timer. Gagamit din tayo dito ng shrinkable tube. Ito guys, optional lang. Kung wala kang shrinkable tube, pwede kang gumamit ng electrical tape. At kailangan mo mag-prepare ng lumang piso, bagong piso, lumang 5 piso, bagong 5 piso, lumang 10 piso, at bagong 10 piso, tagte 20 pieces. At dapat magkakaiba ng series ang mga coins na gagamitin mo. Importante po yan sa pag-program ng Universal Coin Slot. So hindi pwedeng lahat ng gagamitin mong coins ay makikintab o yung mukhang bago. Dapat may lumang coins ka din. Dapat iba-iba yung coins mo. May mukhang madumi, mukhang malinis, luma at mukhang bago para hindi maging maselan yung coin slot mo. Yan ang sekreto sa maayos na pag-program ng coin slot. At siyempre yung Universal Coin Slot na gagamitin sa pag-program. Yung binibili ko yung branded. Ito yung tatak niya, Wayu. Pero pag walang Wayu, gumagamit din ako ng Allen Coin Slot. Pero mas preferred ko yung Wayu brand kasi matibay siya. Yung price nito around 5 to 600. Depende sa seller na mabibilan mo. Meron na din siyang wire na kasama sa loob. So mamaya papakita ko kung paano yan ikabit. At meron na rin siyang kasamang screw. So bakit Wayu brand nga ba yung nire-recommend kong gamitin nyo na coin slot? Wayu brand kasi subok ko na matibay. Yung mga nakabili sa akin ng Pisa Wi-Fi, 2 years na, hindi pa rin nasisira yung coin slot nila. Unlike sa ibang brand, ilang weeks lang, palitin na yung coin slot nila. Pero, hindi ko nila lahat. Depende pa rin yan kung paano alagaan ang coin slot. Para sa akin, hanggat maaari, doon na tayo sa branded na coin slot. Konti lang naman ang difference, quality na, sulit pa. So ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano to i-wiring. Itong may brown at black na wire, dito nyo ikakabit para to sa power ng Allen timer. At itong may red, white, black na wire, pagkakabitin nyo lang siya by color. Tapos dito mo lang siya ikakabit. Dito sa may dulo. So ilulusot lang siya ng ganyan. Yan. So dito yung kinabit natin kanina, yung may brown at black na wire. Ito yung sa kanina. Ikakabit lang to sa 12 volt adapter. Yung Allen timer guys, wala yang polarity. So kahit magkabaligtad yung kabit nyo, positive to negative, negative to positive, okay lang. Dito gagamit tayo ng shrinkable tube. Kung walang shrinkable tube, pwede nyong gamitin yung electrical tape. Ako kasi mas gusto ko gamitin yung shrinkable tube kasi mas malinis tignan. Yung 12 volts adapter, ikakabit lang natin yan dito sa power cord ng Allen timer.
Initan gamit ang lighter para kumapit ang shrinkable tube. At dito sa wire na kasama ng coin slot, ang kailangan lang dito is yung ito. Teka, ayusin muna natin. Ito lang kailangan dito. Yung red, white, and black. Bali itong brown na wire, hindi natin kailangan yan. So ikakat lang natin. After nyan, i-connect lang natin yung wire na kasama ng Allen timer sa wire na kasama ng coin slot. So ganito lang pagkabit, color by color. Yung white sa white, yung red sa red, yung black sa black. Okay? So ayan, nakabit na natin. Recap lang tayo ng onte. Itong 12 volts adapter, dito to nakakabit sa Allen timer. Tapos itong wire na to, dito natin to ikakabit sa likod ng universal coin slot. Dito sa may 4 na pin. Ayan, nakikita mo. So ilusot mo lang na ganyan. Yan. Pag nakabit na yan, pwede na natin isaksak yung 12 volts adapter natin sa outlet. Tignan natin kung magkaka-power. Saksak natin. So ayan, nagka-power. Bali nagkaroon na ng power yung Allen timer. Kaya nagka-power na din yung universal coin slot. May ginawa akong stand ng coin slot. So kabit ko lang. Na-setup na natin lahat, kaya simulan na natin yung pag-program sa universal coin slot. So meron ditong 3 button sa gilid ng coin slot. Ito yung set button, add button, at minus button. Una mong gagawin ay tingnan mo ng 3 seconds nang sabay ang add button at minus button. Bali pindutin natin 1, 2, 3. Pag naging A yan, pindutin agad ang set button. Kasi pag hindi pinindot agad ang set button, babalik yan sa 0. Yan, kagaya niyan bumalik sa 0. Kaya dapat pag click mo, pindutin mo agad yung set button. So pindutin natin 1, 2, 3. Ayan, naging A na. Pindutin agad ang set. So ayan, naging E na. So anong ibig sabihin ng E? Yung E, dito natin iseset kung ilang type of coin ang ipoprogram mo kay coin slot. Dito sa bansa natin, meron tayong 6 type of coin. Ito yung lumang piso, bagong piso, lumang 5 piso, bagong 5 piso, lumang 10 piso, at bagong 10 piso. Siyempre, yung 25 cents, hindi natin sasama yon kung ano lang ang gusto mong tanggapin ng coin slot mo. Bali, iseset lang natin to ng 6. Para magawa yon, pindutin lang ang add button. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag naset na ng 6, pindutin ang set button ng 3 seconds. So naging H1. Anong ibig sabihin H1? Dito sa H1, dito natin iseset kung ilang sample coins yung ihuhulog natin during programming stage. Mamaya ipapakita ko kung paano yon ginagawa. Normally, 20 times dapat tayo maghuhulog ng coins para hindi maging maselan ang ating coin slot. So iset natin to ng 20. Pindutin lang ang add button at gawing 20. Kung gusto mo yung ganitong klaseng video tutorial, ini-invite kita mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-like na rin ang video na ito. 18, 19, 20. Pag 20 na, pinutin lang ng 3 seconds ang set button. 1, 2, 3. Ayan, naging P1. So, anong ibig sabihin ni P1? P1, ibig sabihin yan is false value. Yung unang coins na ihulog natin mamaya is lumang piso. Kaya iset lang natin to ng 1. Paano gawing 1? Pindutin lang ang add button. Pag 1 na yan, pindutin ang set button ng 3 seconds. Ayan, naging F1. So ano naman si F1? So ito yung accuracy mode. Ang default setup nito is dapat 8 lagi. Ito yung pinaka normal niya. Huwag nyo iseset ng 7 or 9. Kasi pag ginawa nyong 9 yan, mag-iiba na yung basa niya sa bawat coins. Example, naghulog ka ng piso. Ang mariread ng coin slot 2 or 3 pesos. Kaya iset natin ng 8. Okay, once 8 na, pinutin lang ulit ang set button ng 3 seconds.
1, 2, 3. H2. Pansin mo, lumipat sa pangalawang ilaw yung LED ng coin slot. So, ibig sabihin, yung mga susunod na setup na gagawin natin, ito ay para sa second type of coin natin, which is yung bagong piso. So, H2. Ano ang ilalagay kay H2? Ito naman yung sample coins ulit na ihuhulog natin para tanggapin ni coin slot. So, ito default din to. Set natin ng 20. 18, 19, 20. Pag 20 na, pindutin ang set button ng 3 seconds. P2 or pulse value. So bali iseset lang natin to ng 1 dahil ang second type of coin natin is yung bagong piso. And then, pindutin ang set button ng 3 seconds. 1, 2, 3. F2. Ito ulit yung accuracy. So default lang din to, set ng 8. So ito na yung pinaka last stage ng setting ni second type of coin. So once na pindutin natin ulit ang set button, mapupunta naman tayo sa settings ng third type of coin natin. Pindutin ang set button. 1, 2, 3. So ngayon, H3 na. Ibig sabihin nito, lahat ng susunod na settings na gagawin natin para naman sa third type of coin natin, which is yung lumang 5 piso. Kung mapapansin mo, yung LED natin nasa pangatlo na. Kasi nga, nasa third type of coin na tayo. So set lang natin to. Basta pag H, tandaan nyo, lagi lang yan set sa 20. So gawin natin 20. $18, 19, 20. So pag 20 na, pindutin lang ulit ng 3 seconds ang set button. P3 or pulse value. Set lang natin ito ng 5 kasi yung third type of coin natin is yung lumang 5 piso. After nyan, pindutin lang yung set button ng 3 seconds. 1, 2, 3. So F3, set lang natin lagi ito ng 8 kasi ayun ang default nya. Then set button 3 seconds. H4. So nasa H4 na tayo. Dito naman natin iseset yung setup para sa fourth type of coin natin, which is yung bagong 5 piso. So gawin lang natin tong 20. Then set button 3 seconds. P4. Dito natin iseset yung value na pang-apat natin na coin. Ito yung bagong 5. Kaya iset lang ng 5. Pag 5 na, then pindutin ulit ng 3 seconds yung set button. 1, 2, 3. F4. So default lang natin to. Set lang lagi ng 8 ang F. Pag 8 na, pindutin lang ulit ang set button ng 3 seconds. H5, ibig sabihin nandito na tayo sa setting ng para sa bagong 10 piso. So set natin ng 20. Pag 20 na, pindutin lang ulit ng 3 seconds yung set button. P5. So iset natin dito yung value ng fifth type of coin natin, which is yung lumang 10 piso. Kaya iset lang natin to ng 10. Pag 10 na, pindutin lang yung set button ng 3 seconds. F5. So default lang ulit to, set lang ng 8. Pag 8 na, pindutin lang ulit ng 3 seconds yung set button. So nasa H6 na tayo, meaning nasa last stage na tayo ng ating pagsasetup dito sa Universal Coin Slot. At ang mga susunod na gagawin natin dito ay para sa 6th type of coin natin. Ito yung bagong 10 piso. Set lang ulit natin ng 20. Pag 20 na, diinan lang ulit ang set button ng 3 seconds. P6. So ilalagay lang natin dito yung value ng 6th type of coin natin, which is yung bagong 10 piso. So iset lang natin ng 10. Once 10 na, diinan lang ulit ng 3 seconds ang set button. F6. So F6, iset lang ulit ng 8. Default lang. Pag 8 na, pindutin lang ulit ng 3 seconds ang set button. Tignan mo yung LED kung anong mangyayari.
bumalik sa 0. So ayan, na-setup na natin kung ilang type of coins yung papasok sa kanya. Pero hindi pa natin nasa-setup kung anong itsura nung 6 na coins na yon. So yung next na gagawin natin, doon na natin isa-setup kung anong itsura nung 6 na coins na sinetup natin. So paano natin papasukin yung settings na yon? Bali ganito lang. Diinan lang ang set button ng 3 seconds. Pag nag-A, pindutin ulit ng 3 seconds. 1, 2, 3. Yan, A1. Pag naging A1 na, dito na natin iuhulog yung 20 pieces na lumang piso. So tulad ng sinabi ko, para hindi maging maselan o maarte ang coin slot mo, dapat meron kang makintab, magaspang, medyo madumi, malinis, at iba't ibang series ng coins para maging maayos ang performance ng coin slot mo. So ihulog na natin yung 20 pieces na lumang piso. Ganito yung sample na lumang piso na hindi makintab. At ito makintab na lumang piso. At dapat binabaliktad-baliktad mo yung paghulog mo ng coins. Importante po yan. Kung mapapansin mo yung LCD ng coin slot, nagka-count yan kada hulog. So makikita mo kung ilan na yung nahulog mo. A2. So ibig sabihin, dito na natin iuhulog yung second type of coin natin. Ito yung bagong piso. So hulog natin 20 pieces din. A3. Dito naman natin iuhulog yung third type of coin natin, which is yung lumang 5 piso. So hulog din natin 20 pieces. A4. So dito naman natin ihuhulog yung 20 pieces na bagong 5 piso. So ganun din, hulog lang din natin. So guys, meron tayong dalawang klase ng bagong 5 piso. Yung isa yung pabilog, tas yung isa yung pa-octagon. So ang gawin nyo, tig 10 yung ihulog nyo. 10 pabilog, tas yung isa 10 pa-octagon. Okay, so hulog natin. So A5 na tayo. Dito naman natin iuhulog yung 20 pieces na lumang 10 piso. So dapat meron ka nitong mukhang bago at mukhang luma. Okay? Para hindi maging maselan yung coin slot nyo. So ganun din, hulog lang din natin.
A6 na tayo. Dito na natin ihuhulog yung pang 6 type of coin natin, which is yung bagong 10 piso. So ganun din, hulog lang din natin. $17, $18, $19. So ito na yung last na bagong 10 na ihuhulog natin. Dahil naka 19 na tayo kanina, tapos pansinin nyo yung ilaw, nasa huli na. So hulog natin. So ayan, tulad ng nakita mo, bumalik lang siya sa 0. Ibig sabihin yan, tapos na tayo mag-program ng Universal Coin Slot. Para totally ma-save yung ginawa nating pag-program, i-off lang natin yung power, then i-on lang ulit. Bunutin ng saksak, then isaksak ulit. So ayan, ready to use na siya. Testingin natin para makita natin kung effective ba yung ginawa nating pag-program. Bali ito, magte-testing na tayo ng mga coins. Unang coin na ihulog natin is yung lumang piso. Sunod naman yung bagong piso. Next yung lumang 5 piso. Then yung bagong 5 piso. Ang susunod naman natin ngayon ay yung lumang 10 piso. At yung panghuli, yung bagong 10 piso. So tulad nga ng nakita mo, hindi naging maselan o walang niluwang coins ang ating coin slot. Wow! Kung nakatulong sa iyo ang video ko na to, please like this video, at kung gusto mo yung ganitong klaseng video tutorial, ini-invite kita mag-subscribe sa aking YouTube channel. At kung may tanong ka, comment ka lang sa comment section.